Okay guys, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating social media platform. Mayroon tayong Facebook, mayroon tayong YouTube, no guys, at mayroon tayong TikTok. So ngayong hapon na to guys ay may nagtanong sa atin kung saan daw tayo pwedeng kumuha ng ating mga RTL chicken. So yun po ang tinatanong sa atin at kalimitang natatanong dahil may mga kababayan po tayo na gustong mag-alaga ng RTL chicken. Napapanood yung ating mga video at gustong mag-alaga ng ating RTL chicken. So disclaimer lang po, hindi tayo nagbebenta ng RTL chicken at siguro sa mga future plans natin pwede tayong mag-alaga ng RTL chicken na papalakihin natin tapos ibebenta natin supply sa Oriental Mindoro, no? So the reason being po kaya nagtatanong itong mga kababayan natin at mga kaibigan natin na nanonood sa ating mga social media platforms is because itong mga ahente na kanilang nagagamit ay hindi po reliable, no? So anong nangyayari ay may mga manok o may mga ahente na nagdi-deliver ng mga manok na hindi siya up to standard, no? So ang masakit nito, may mga manok na nadi-deliver na below 16 weeks old, no? So ito yung medyo nakakalungkot. Kaya yung mga agents diyan na nakakapanood ng ating mga videos ay maging patas naman kayo, maging parehas naman kayo at nagbabayad naman ng tama at nagbabayad ng parehas yung mga umu-order sa inyo ng mga RTL chicken. So wag nyo namang gawing butcher o wag nyo namang gawing assorted yung inyong mga i-deliver sa amin na mga manok, no? So kasi ang nangyayari guys ay meron tayong mga hindi ko naman nilalahat, no? May mga ilan-ilan na gustong kumita ng pera pero gusto man lamang ng kapwa, no? So ang nangyayari sasabihin nila 16 weeks old na yung mga manok, pero ang i-deliver sa iyo meron 13 weeks, merong 14 weeks, merong 15 weeks, may 16 weeks, hindi pare-parehas yung sizes, no? So ang nangyayari, mayroon kang mangingitlog na 20% na mga manok after 4 weeks, no? Yung 20th week niya nagsisimula ng mangitlog. Tapos yung iba 27 weeks na hindi pa nangingitlog, no? So yun ang mga nagiging issue, yun yung mga nagiging reklamo nung ilang mga kaibigan natin na nagme-message sa atin. So ang tanong sa akin, saan ba kumukuha? Saan pwedeng kumuha ng legit na supplier? So ngayon guys, yan yung isa sa mga problema natin when it comes to supply sa Oriental Mindoro. Wala ditong commercially nag-aalaga ng manok na ibinibenta para sa mga katulad nating backyard poultry raisers, na wala. So ang nangyayari, kailangan nating kumuha o mag-angkat sa labas ng Oriental Mindoro, no? So yun yung nagiging isang issue. Unang-una, ano yung implication niyan? Mahal yung RTL chicken. Syempre, sa labas ng Mindoro yan kukuhanin. Kung ang presyo ay 400 ang isang manok, ang nangyayari is nagiging 440 na yan. Kasi mas mahal yung travel expenses. Syempre, yung ahente na magdadala sa inyo yan, gusto din kumita at tumubo. Kaya ang nagmamahal yung ating mga RTL chicken. So ang solusyon siguro ay magkaroon tayo ng sariling farm na kung saan magpapalaki ng mga RTL chicken para masuplayan yung mga backyard raisers sa Oriental Mindoro o sa Mindoro in a whole, no? Pero yung tanong na saan pwedeng kumuha ng legit supplier, hindi ako makapag-suggest sa inyo nung mga legit na supplier kasi hindi din yun legit, no? Baka sabihin niyo sa akin, sir, ikaw Boss Anthony, ikaw naman ang nagsuggest nito tapos scammer din pala yung nakuha namin, o baka yan ay
hindi naman scammer pero gustong kumita at assorted din yung ibibigay sa inyo, which is isa sa mga problema natin yan ng mga RTL chicken. Kasi kung 27 weeks na hindi pa nangingitlog ang ating mga manok, ibig sabihin malaki na yung ating ginagastos sa pakain, hindi pa kumikita yung ating backyard poultry, no? So yun yung ating isa sa mga concern, no? Ngayon, paano tayo makakakuha ng tama at maayos na dealer na supplier ng RTL chicken? Ang isa sa mga suggestion ko dyan, guys, is pumunta kayo doon sa mga tunay na nag-aalaga, doon sa mga farm. Halimbawa, isa sa mga nag-aalaga diyan na sikat na nasa YouTube is si Mang Mags, no? Isa yan sa mga pwede nyong puntahan. O kaya naman kung may kakilala kayo sa Bulacan, sa Nueva Ecija, puntahan nyo mismo yung farm, tapos doon kayo sa mismong may-ari ng farm makipag-transact. Ngayon, ang problema mo, transport, kasi syempre malayo yung pagkukuhanan. Siguro sa San Jose meron din na nag-aalaga ng mga manok na ready to lay na. So pwede natin sigurong puntahan sa San Jose, Batangas kung may available din diyan. So ang dapat natin gawin, puntahan natin sila sa mismong may-ari tayo makipag-transact, at pag napuntahan natin sila, tayo ang mag-arrange ng transportation papunta ng Oriental Mindoro, no? So yun yung sa Occidental Mindoro, kung saan man tayo nandun sa ating probinsya, no? So ganun ang ating gawin. O kaya naman ay ang gawin mo, kung halimbawa 500 lang, 400 lang, o kaya 200 lang yung kailangan mo, ang gawin mo, sumabay ka dun sa mga legit na pumupunta sa mga supplier, no? O kaya makipag-transact ka dun sa talagang kilala mo na maayos na tao na hindi ka lolokohin. Kasi ang nangyayari ngayon, marami nagsusupply sa Oriental Mindoro. Ang problema ay ahente din sila nung ahente na magdadala sa Oriental Mindoro. So anong nangyayari, maraming nag-aalok sa inyo ng RTL chicken, pero ang problema, ahente din sila nung ahente na magdadala sa Oriental Mindoro. So hindi talaga magiging efektibo yun, kasi pamahal yung presyo, tapos hindi din sigurado kung legit yung supply na idadalhin sa inyo. So ang advice ko is pumunta kayo dun sa mismong supplier, puntahan ninyo, dun kayo mag-down. Kalimitan po yan ay pag nagkarga sila ng sisiw, ibibenta na nila yan, kukuha sila ng mga buyer. Ang hinihingi nila ay 50% discount o 50% down payment, not discount. 50% down payment, at ibubuk ka nila kung kailan i-harvest yung RTL na yon. So ngayon, ang kausap nyo dyan mismo is yung may-ari, yung nag-aalaga. Ang maganda dito, updated ka kung kailan yan pwedeng ilabas, i-harvest. Updated ka sa mga vaccines na available na binigay nila sa mga manok, at updated ka kung gaano kalaki na yung timbang ng inyong mga manok, at kung healthy yung mga manok na yan. Ngayon, ang maganda dyan, hindi ka masyado mamumroblema na yung manok na kinuha mo hindi legit, no? Hindi yun pinagpilian, hindi yun maliit, hindi yun 14, 13, 15 weeks, no? Kundi ang kukuhanin mo talaga isang batch sabay-sabay, 16-week-old, no? So yun ang dapat natin ginagawa kung gusto natin mag-alaga ng RTL chicken sa ating mga backyards, no? Ngayon, ang problema, kung kukunti yung inyong kukuhanin, hindi naman kayo pwedeng pumunta ng Batangas, ng Nueva Ecija, ng Bulacan, ng Pangasinan para lang kumuha ng 200 heads na chicken. So ang magandang gawin din diyan is basically makipag-coordinate ka dun sa mga local backyard racers na nangangailangan, at ikaw, kung ikaw mismo ang pupunta doon, kuhanin mo yung kanilang mga down payment, at ikaw yung mag-distribute dito sa mga nangangailangan din ng RTL chicken. Ang maganda niyan, kababayan mo, kamangyan mo, taga rito mismo, siguro naman pagtitiwalaan ka nila, no? So yung mga kaibigan mo, mahalaga kasi dito may network tayo, networking, no? May grupo tayo, chat group, may mga kaibigan tayo na nag-aalaga at kakilala na nag-aalaga ng RTL chicken, para na sa ganon ay sigurado tayo na
hindi tayo maloloko. Mag-ingat po tayo sa mga scammers. Talagang napakadami ng tao na gagawin ng lahat para lang kumita ng pera at makapanlin lang ng mga kapwa natin, mga kababayan, no? So ang mga pinaghirapan natin pera, guys, ay wag basta-basta bibitawan. At ang isa pa sa pwedeng gawin natin pala na deterrent para hindi tayo makakuha ng mga hindi legit na mga manok is umpisahan ninyo na magtimbang pag dineliver sa inyo yung mga manok na i-deliver sa inyo. So meron pong mga standard weight ang bawat manok. Yung 16 weeks old may standard weight po yan. Yung 13, yung 12 weeks, yung 14 weeks may standard weight po yan. So kung ang inyo pong manok na i-deliver sa inyo is below dun sa standard weight, huwag nyo pong tanggapin, isoli ninyo, palitan, no? So isa yan po sa paraan kung paano ninyo madideter yung pagbibigay sa inyo ng mga underage na mga pulet. So yun, isa po yun sa mga sisimula naming gawin dito sa aming farm, no, sa aming farm. Kasi sa tingin ko, ito lang yung mga posibleng deterrent sa mga tao na gumagawa ng mga assorted na mga manok, no, nagdi-deliver ng mga assorted na manok. Minsan mapapailing ka na lang 500 heads dinala sa iyo, kalahati 27 weeks pa mangingitlog, o sometimes 60% 27 weeks pa mangingitlog, 28 weeks, umabot pa nga ng 30 weeks yung iba. So lugi ka na pagka ikaw ay nabiktima ng ganitong klaseng modus, no. Mag-ingat kayo at siguraduhin nyo na binerify ninyo yung mga supplier, yung mga ahente na gagamitin nyo. At siguraduhin din ninyo na hindi kayo gagamit ng ahente. Kasi pamahal yung inyong binibiling RTL, no? So yun lang, guys, maraming salamat. God bless. At sana po ang atin pong munting paalala na to ay makatulong sa ating mga RTL racers at mga backyard racers, no? Thank you so much. God bless and see you all sa susunod na video. Bye-bye.